Kamusta niyo? Ako si Kevin mula sa Rally for Jesus at labis akong sabik na simulan ang aming pag-aaral ngayong araw na ito. Titingnan natin ang aklat na Lucas, Kabanata 18, mula talata 1 hanggang 8. Kaya kung meron kayong Biblia at nais ninyong buksan ito, bibigyan ko kayo ng 1 minuto. Kung bakit hindi tayo mag-umpisa sa isang panalangin? Ama na taos puso naming pinasasalamatan ka sa araw na ito sa iyong mga kahangahangang biyaya, lalo na sa biyayang natamo namin sa iyong anak na si Hesus Kristo. Namatay sa krus, nagbuhos ng dugo at muling nabuhay matapos ang 3 araw. Sa pananampalataya sa Kanya, nagkakaroon tayo ng buhay na walang hanggan. Pinasasalamatan ka namin, Panginoon, para sa buhay na iyong ibinibigay sa amin at sa tanging paraan mo. Kami ay naligtas mula sa aming mga kasalanan. Kaya taos puso kaming nananalangin, aming Panginoon, na buksan mo ang aming pag-unawa sa iyong makapangyarihang salita ngayon upang mas lalo pa naming makilala at maunawaan ka ng lubos. Nais namin gawin ito, Panginoon, na ito ring makilala at maunawaan ka pati na ang iyong pagmamahal sa amin. Tulang yung mabahagi din namin yung pagmamahal na iyon sa mga tao sa paligid namin. Gali at nais mo na gawin ng mga tao sa iyo, gawin mo rin sa kanila. Kaya Panginoon, nais naming maging katulad mo at humingi ng iyong gabay upang kami mahubog sa iyong larawan at maging banal sa iyong katotohanan. Panginoon, kami nagpapasalamat sa iyong katotohanan. Pagpalitin mo ang oras na ito, kami ninanalangin sa pangalan ni Jesus. Sige kaibigan, kung meron kayong mga kopya ng Biblia narito sa aklat ng Lucas o Tisyo, sabay-sabay nating basahin ang mga unang kwetso taludtod na ito. Dapat laging manalangin ang mga tao at huwag manghinaan ng loob ayon sa kanyang talinghaga. Diyos pinamain isang hukom sa isang lungsod na hindi natatakot sa Diyos ni hindi nagmamalasakit sa tao. Isang balo sa lungsod ang lumapit sa kanya at humiling na pagtagumpayan ang kanyang kaaway. At hindi siya pumayag sa loob ng isang panahon, ngunit pagkatapos ay sinabi niya sa kanyang sarili, "Bagamat hindi ako natatakot sa Diyos ni nagmamalasakit sa tao, ngunit dahil sa pag-aabala ng balong ito, ako'y magbibigay, baka sa kanyang patuloy na paglapit ay mapagod ako." At sinabi ng Panginoon, pakinggan ninyo kung ano ang sinasabi ng di makatarungang hukom. Ang Diyos ay maghihiganti sa kanyang mga hinirang na sumisigaw sa kanya araw at gabi, kahit na siya ay nagtatagal. Sinasabi ko na kanyang mabilis na paghihigantihan sila. Gayon pa man, kapag dumating ang anak ng tao, makikita ba niya ang pananampalataya sa lupa? Kaya sa pagtingin dito, kailangan kong isuot ng maayos ang aking salamin. Napakasilaw dito. May maliwanag at mainit na maaraw na araw dito sa lugar, ngunit ako'y nasa Timog, California. Napakagandang araw talaga. May malamig na simoy ng hangin, hindi masyadong mainit at pinagpala tayo ng Panginoon dito ng isang magandang araw. Ngunit makikita natin dito, talagang nakatuon ako sa mga tao na laging manalangin at huwag makipaglaban. Alam mo, nais nilang mapanatili ang kapayapaan at kabutihan. Minsan tayo ay nalulumbay sa mga alalahanin ng buhay na ito, sa mga pressure, sa mga responsibilidad na mayroon tayo sa ating kalusugan. Napakaraming bagay na hinaharap natin sa iba't ibang panahon ng ating buhay. Hinihimok tayo na huwag makipaglaban kundi manalangin. Dahil maaari tayong lumapit sa ating Panginoon na may tiwala, inihahagis ang ating mga alalahanin at pasakit sa Kanya. Siya ay nagmamalasakit sa atin at siya lamang ang may tunay na sagot sa ating mga tanong. Siya ang ating tanging tulong. Sa lambon na isip ko ang talatang yon, ang aking tulong ay nagmumula sa Panginoon, ang lumikha ng langit at lupa. At alam mo, pinapakalma ko ang aking sarili sa yon, dahil doon nagmumula ang aking tulong, doon nagmumula ang iyong tulong, doon nagmumula ang tanging tunay na pinagkukunan ng tulong. Mula sa isa na lumikha ng mga langit at lupa, nilikhang tayo ng Diyos at ginawa tayo upang makipag-ugnayan sa Kanya ng tunay, at nabanggit ko yon sa aking karera sa buhay. Dumating siya upang iligtas tayo mula sa ating mga kasalanan. Kaya alam mo, narito mayroon tayong magandang talinghaga. Sabi ni Jesus, may isang hukom sa isang lungsod. Alam mo, ang hukom na ito ay medyo masungit. Walang takot siya sa iba. Hindi siya masyadong matalino kumpara sa iba. Ang simula ng karunungan ay ang takot sa Panginoon. Ngunit ito ang sinasabi sa atin dito. Hindi siya mapipilit ng kahit anong bagay at may isang balo na lumapit sa kanya, taimtim na humihingi siya ng katarungan para sa isang tao na marahil ay nagkamali sa kanya sa isang hindi inaasahang pagkakataon. Tulungan mo ako laban sa kaaway.
Nais niyang makamit ang kaunting ginhawa mula sa kahit anong problema na kanyang dinaranas sa araw-araw at talagang wala siyang pakialam sa mga opinyon ng iba. Pero patuloy siyang dumating sa kabila ng lahat, kaya't naisip niya ang mga bagay na dapat niyang gawin. Ayaw kong makipag-deal sa kanya na narito palagi. At kahit na wala siyang pakialam sa iba, masigasig niyang inasikaso ang kanyang sariling problema at mga suliranin. Kaya sana ay tuluyan na siyang iwanan na ako. Dahil dito ginawa niya ito, hindi ito dahil sa pagiging makatarungang hukom, ginawa niya ito para sa kanyang sarili. At ang paghahambing dito ay ito, pakinggan mo ang sinasabi ng hindi makatarungan. Gano pa kaya ang makikinig ang makatarungang Diyos sa iyong mga panawagan at mga iyak, di ba, sa panahon ng pagsubok? Sinasabi ng mga kasulatan na ipinakita sa iyo, o tao, kung ano ang mabuti at kung ano ang hinihingi ng Panginoon sa iyo, kundi ang gumawa ng makatarungan, mahalin ang awa at lumakad na mapagpakumbaba kasama ang iyong Diyos. At dalhin ng iyong mga alalahanin at suliranin sa Panginoon sa panalangin ng taimtim. Huwag mawalan ng pag-asa o ma-overwhelm. Sabihin sa Panginoon na kailangan mo ng tulong sa iyong sitwasyon. At sinasabi dito kung hindi ba't ang Diyos ay maghihiganti para sa kanyang mga hinirang? Ikaw ay hinirang at pinili ng Diyos at ikaw ay kanyang mahal na anak dahil sa iyong pagtanggap kay Jesus bilang iyong Panginoon at Hari sa buhay mo. Tiyak na maririnig kanya sa bawat panalangin at tiyak na tutulungan kanya sa iyong mga pagsubok dahil siya ay makatarungan, mapagpatawad, mapagmahal at maawain sa kabila ng mga tao na hindi makatarungan. Kaya huwag mag-atubiling lumapit sa kanya, sa Panginoon. Humingi at pagnoong oras kumatok gaya ng sinasabi ng kasulatan, humingi at tiyak na makikita mo kumatok at ito ay bubuksan sa iyo, humingi at ito ay ibibigay sa iyo. Kaya alam mo minsan wala tayong natatanggap dahil hindi tayo humihingi. Sabi ni Santiago, humingi ka, alam mo at ang kanilang kagalakan ay magiging ganap. Kapag naalala ko ang panalangin ko sa Panginoon para sa tulong, naisip ko na tinulungan niya ako. Maaari mong balikan sa iyong isipan ang lahat ng pagkakataon na ikaw ay nababahala. Alam ko na may isang pagkakataon. Alam mo, ako rin ay may kontratang trabaho. Ako ay inuupahan ng mga tao para gumawa ng iba't ibang bagay. Kadalasang may kinalaman sa semento, tile, grouting o isang bagay na mahirap at komplikado na ayaw nilang asikasuhin o gawin sa kanilang sarili. Naalala ko ng isang mailbox na mayroon ng isang napakayamang tao. Malaking kahon ng sulat. Ito ay Moralda o masasabihin kong may sukat na 30 lampakan. Ang lapad sa 30 lampakan din ang haba at marahil ay hindi bababa sa 5 talampakan ang taas at ito ay nasa isang burol at ang burol ay nakaslope sa ganitong paraan at ito ay may halatang bitak. Naalala ko na iniisip na hindi ito magiging masyadong mahirap para sa akin. Kaya nagbigay ako sa kanya ng presyo at kailangan kong tapusin ito ng mabilis at nagsimula ng umulan at pinipilit ko ito. Sa isang mataas na burol, sinisikap kong ipasok ito sa malalim na uka sa lupa kung saan ito ay mananatili ng matatag at ang semento ay matutuyo sa paligid nito. May winch akong nakakabit sa likod ng truck na hinihila nito. 2 o 3 iba pang lalaki ang tumulong sa akin at sobrang bigat nito. Hindi namin ito maipasok at sinubukan namin ng ilang oras. Nasa dulo na ako ng aking pasensya at umalis sila, pagod na sila, pero iniwan nila ako na nakakabit pa rin ang cable. At sumigaw ako sa Panginoon, Panginoon, pakiusap tulungan mo ako. Hindi ko ito kaya. Nasa dulo na ako ng lakas pero nagbigay ako ng huling tulak matapos sumigaw sa Panginoon at narinig ko itong umusad. Nakapag-lock ito sa tamang lugar na kinakailangan. Hindi ko alam kung may mga anghel na nagpadala ang Panginoon para itulak iyon, pero lampas ito sa akin. At alam kong nakipag-usap ang Panginoon sa akin. At sinabi niya, narito ako at tinulungan niya ako. Ito ay isang maliit na bagay, pero palagi ko itong naaalala. At marami pang iba pang kwento ang maaari kong ikwento sa iyo. Ngunit alam mo, naabot ko na ang dulo ng aking lakas at pag-asa at marahil ang dapat kong ginawa mula pa sa simula ay humingi ng tulong sa Panginoon at magdasal ng taimtim para sa gabay at suporta sa aking mga pagsubok. Bago pa ito umabot sa ganitong kalubhaan, pero alam mo, humingi ako sa wakas at tinulungan niya ako. Nagmula ang aking tulong sa Panginoon lumikha. Meron akong mosaic na tile na ginawa ko na nagsasaad niyan. At ito ay paalala sa akin na talagang naririnig niya ang aking mga daing at tiyak na maririnig din niya ang iyong mga daing sa hinaharap. Pag-isipin na mayroong bagay na masyadong maliit o malaki na hilingin sa Panginoon,
Alam mo, huwag kang maging katulad ko na naghihintay hanggang sa ako'y nasa dulo ng aking lakas. Alam mo, at nakiusap na ako sa Panginoon noon na matutunan ko ang aking aral. Nagsisimula ako ng aking araw sa pamamagitan ng taimtim na humihingi ng tulong sa Panginoon, at may isang partikular na araw na naaalala ko na tila isang mahalagang bato dahil alam kong naririnig tayo ng Panginoon anumang oras sa ating mga dalangin at hinanakit. At natututo tayo ng ating mga aral at sinasabi dito, hindi ba't ang Diyos ay maghihiganti sa kanyang mga hinirang na sumisigaw araw at gabi sa kanya kahit na siya ay nagtatagal sa kanila? Alam mo, minsan ang Panginoon ay naghihintay sa tamang panahon. Alam mo, mayroong oo, mayroong hindi, o kailangan maghintay. Maaari nating tapusin ang atwang panalangin tulad ng ginawa ni Jesus na nagdasal, Ama, kung maaari ipasa mo sa akin ang sarong ito. Nang siya ay haharap sa krus, ngunit sa kabila nito, hindi ang aking kalooban, kundi ang sa iyo ang mangyari. Magtitiwala ka sa Panginoon ng buong puso at huwag umasa sa sariling pag-unawa. Sa lahat ng iyong daan, kilalanin siya. Sa Kawikaan 3, sinasabi ng kasulatan na siya ang magdidirekta ng ating landas. Kaya ipinapakita si Aaron ni Jesus ang isang modelo, sa kabila nito hidiwa ang aking kalooban, kundi ang sa iyo ang mangyari. Pagwan ng desisyon sa Diyos ay maaaring magresulta sa mga bagay na ayon sa ating pangangailangan, kagustuhan, o kung ano ang itinuring nating pinakamainam. Alam ng Diyos kung ano ang pinakamabuti para sa atin. Alam niya ang pinakamainam para sa atin. Alam mo na ito, mahal na mahal niya tayo, Lord, at maaari tayong humingi ng tulong mula sa Kanya sa oras ng pangangailangan. Kaya sa pagkakataong ito, maikli lang ang ating pag-aaral na gagawin ngayon. Nais kong hikayatin kayong lahat at ibahagi ang kaunting bahagi mula sa walang kondisyong tulong ng Panginoon sa akin, na patuloy pa rin niyang ibinibigay sa aking mga pagkakataon ng pangangailangan, at tiyak na hindi ka mabibigo sa iyong mga pagsisikap kung ilalagay mo ang iyong pag-asa at tiwala sa Panginoon, sapagkat siya ang tunay na tagapagligtas. Kaya pagpalain ka ng Panginoon, ingatan ka ng Panginoon. Ang Panginoon ay magbigay ng liwanag sa iyong mukha, maging maawain sa iyo, at bigyan ka ng kapayapaan.